Kapayapaan po ng Diyos ang parating sumatin, mga kapatid. Narito na naman tayo sa panibagong episode ng Talakayan with Kabernok. Kaya hindi ko na po patatagalin pa. Let's all welcome Kabernok ng Fact-Busters PH. Hello po, magandang araw po Kabernok. Ayan, hello kapatid na Gabriel at sa lahat ng mga nanonood sa iyong programa sa kasalukuyan. At gusto ko lang munang batiin, Brother Gabriel, sa programa mo. Shout out pala no, kay kapatid na Mirna Baronia dyan sa Italy at si Hello kapatid po. na Raymond Toledo ng USA. Binabati Hello. din natin, Brother Gabriel, yung kaibigan nating dalawa, si Frater Francis, dyan sa California. Mabuti na lang, medyo malayo sila doon sa county na nasunog, yung sa Los Angeles, naalala mo ba yun? Medyo malayo sila doon. Kaya maraming salamat sa Diyos, dahil safe sila, Brother Gab. Salamat. Okay, sige. So, simulan na natin. Ano pang meron dyan, bro? Opo, ang gagawa natin ng reaction as of now, yung isang, I don't know kung pastor to, pero malakas ang kutob ko, born again to. It's either born again or member ng Baptist kasi ano naman yun, hindi naman nagkakalo yung dalawa na yun. Pero okay, it is response video. Ayan, ito, response naman natin sa kanya yun kasi ginawa niya ng reaction yung isa sa mga Facebook Reels ko po. So kung nanonood kayo nung mga video ko sa Facebook Reels ay isa po sa mga video na yon ay ginawa ng reaction nito ni Kael Ministry. So di ko na patatagalin pa, i-play na natin yung video at sumagot na tayo. Biblia sa sariling kakayahan. Kung tayo Ayan, so yung topic po na to, by the way, yung topic ko Bakit na bakit dapat di dapat basahin basahin ang Biblia sa sariling kakayahan. Yun yung topic ko yun yung topic ko mga kapatid. Pero ang ginawa niya dito, which is misleading na kagad, wag magbasa ng Bible mag-isa. Kagad. Yun kagad yung ginawa niyang pagkaunawa. Grabe naman eh. That is Stroman fallacy. Kabernok. Yun! Yun. Tama. That is Correct yan. Stroman fallacy yan kaagad. Yes. Oo, hindi mo naman tinalakay kung pwede naman tayong dalawa magkasabay na babasa ng Biblia Pero yung problema, kung magre-rely tayo sa ating private Sariling interpretation, kakayahan. delikado po yun. Oo. Yan ang ibig So, sabihin ng video ni Brother Gabriel, di ba? Yun nga Sige. Oo. Para sa hindi nakakaalam mga kapatid, pag sinabi naming Stroman fallacy, nilalagay niya sa bibig namin o sa bibig ko yung mga bagay na hindi ko sinabi. Okay? So, napakalayo po nung title ko dun sa title niya. Ulitin natin yung video Bakit di dapat basahin ang Biblia sa sariling kakayahan? Yun yung title ko. Bakit di dapat basahin ang Biblia sa sariling kakayahan? Tuloy natin yung video. Kung tayo ay isang Kristiyano at nais nating maging tapat sa Panginoong Jesucristo, huwag mong babasahin ang Biblia ng mag-isa. At nakita niya, huwag niyong babasahin ang Biblia ng mag-isa. Bakit? Anong ibig sabihin natin dito? Di ba? Naglagay ako. Anong ibig sabihin natin dito? Ang Biblia ay isang kasulatan na hindi inuunawa sa pansariling kakayahan lang. Yun! Ayun! Di ba? Ibig sabihin, yung pagbabasa ng mag-isa, hindi ibig sabihin nun, Brother Gabriel, na ikaw literally na mag-isa. Oo, hindi. Yung tinutukoy ni Brother Gabriel, yung unawa mo, ikaw lang mag-isa. Di ba? Ganun yun Oo, sariling kakayahan. Dapat yung pagbabatayan, dapat yung pagbabatayan ng pagbabasa sa iyong pag-unawa sa Biblia, hindi galing sa sarili mo. Yan ang ibig sabihin ni Brother Gabriel. Ito talaga. Alam ko na to, ito born again ito. Sinungaling ito di ba? Born against yan. Born against. Burn against yan. Sige. Sige, tuloy natin. Sige. Dahil malaki ang tsansa na magkaroon tayo ng maling pagkaunawa at malihis tayo sa tunay na kahulugan nito. Di ba? Nakita nyo? Bakit hindi natin pwedeng basahin sa sariling kakayahan yung Biblia? Kasi nga magsi-self-interpret ka at once na nag-self-interpret ka, malaki ang tsansa na magkakamali ka ng interpretation. Malilihis ka sa tunay na kahulugan, di ba? Halimbawa, yung ibang mangangaral, nagtuturo daw na ang Diyos may puwet, kasi daw nakabasa siya, may luklukan. So, kung luklukan, ang Diyos may puwet. Di ba? Ganun yon mga kapatid. Yun ang ibig sabihin ko doon. Kaya naman, ano ang dapat natin gawin upang tunay na maunawaan natin ang salita ng Diyos sa Biblia? So ibig sabihin pala, may dapat tayong gawin para maunawaan po natin yung salita ng Diyos sa Biblia.
meron tayong dapat na gawin. So ibig sabihin, hindi tayo magre-rely sa pansarili nating pagkaunawa. Merong proper procedure para basahin po yung Biblia, no? O sige, tuloy natin yung video. Kabutihang palad, ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ang isang simbahan at sa simbahang iyon ipinagkatiwa Okay. Atras ko lang ng konti Tandaan nyo to mga kapatid, Kapatid, i-atras ko ng konti Biblia. Kabutihang palad, ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ang isang simbahan. Ayan, tandaan niyo yan simbahan, tapos may logo ng Iglesia Katolika. Mamaya babalikan natin yan. Ang sabi ko, si Kristo nagbigay ng ibinigay ng Panginoong Kristo sa atin ang simbahan, at yung simbahan po, Pinoprotektahan ng Espiritu Santo ang simbahan laban sa pagtuturo ng anumang kamalian tungkol sa kasulatan. Kita nyo? So, nagkaloob ang ating Panginoong Kristo, nagtatag siya ng simbahan sa atin, at yung simbahan na yon ginagabayan ng Espiritu Santo. Para yung ituturo sa atin ng simbahan, may assurance tayo na walang mali. Okay? At sa pamamagitan ng simbahan, Take note ulit So meron diyan na picture ng Vatican naman ngayon na merong flag ng Vatican. At yung flag ng Vatican may logo ng simbahan ng Iglesia Katolika. natatanggap natin ang tunay na kahulugan at tamang pagkaunawa ng salita ng Diyos. So sa pamamagitan ng simbahan, mga kapatid, matatanggap natin yung tunay na pagkaunawa ng salita ng Diyos. So ibig ko sabihin dito mga kapatid, dapat mag-rely tayo sa mga nakakaalam nung kasulatan, hindi sa sarili nating pagkaunawa. Kasi nga, ang Diyos naglagay po ng iba't ibang mga tao sa simbahan, di ba? Kaya nga siya merong nilagay na propeta, kaya nga siya merong nilagay na apostol O, yung mga apostol, di ba mga kapatid, ano ba yung mga apostol? Obispo po yun. At yung mga obispo, nagkaroon sila ng kahalili nila. At yung mga obispo mga kapatid, yun yung pangunahing mangangaral natin dito sa ating simbahan. Sila yung mga main teachers. Teachers, hindi lang teacher, teachers, okay? At ginagabayan sila ng Espiritu Santo. No? So wala tayong monopoly ng ng idea dito na parang nakatuon lang tayo sa isang tao lang, interpretation ng isang tao lang. Hindi po. Marami po tayong mga obispo at mga kardinal na pinapangunahan po ng ating Santo Papa. At sila po, mga kapatid, we do believe na ginagabayan sila ng Espiritu Santo. So since na sila ay nakakaalam ng aral ng ating simbahan, ng aral na itinuturo po ng salita ng Diyos, which is yung mababasa natin sa Biblia at yung matututunan po natin sa tradisyon. At yung mga nagtuturo nun, yun po yung tinatawag nating magisteryo o church magisterium. Okay? Kaya tandaan, kung babasahin mo ang Biblia na mag-isa, alalahanin mo na kung lahat tayo ay gagawin ito, maaaring humantong ito sa milyong-milyong iba't ibang interpretasyon. So ano ibig sabihin natin doon sa babasahin mag-isa? Yung babasahin mo sa sariling kakayahan. At totoo naman, di ba? Nagkaroon ng milyong-milyong interpretasyon. Paano ko nasabing milyong-milyong interpretasyon? Tignan nyo po dito sa Pilipinas pa lang, gaano karami yung sekta na nag-claim na sila ay Kristiyano. O lahatin na natin sa buong mundo, almost 44,000 and counting na po yung mga sektang naglipana na sila ay nag-claim na mga Kristiyano. At take note mga kapatid, may iba-iba silang interpretation, may iba-iba silang pagkaunawa sa Biblia. At kahit mismo yung pagkaunawa nila sa kung sino ang Panginoong Jesucristo, iba-iba, di ba? O sige, i-narrow down natin, paliitin natin. Balik ulit tayo dito sa Pilipinas. Dito pa lang, sa Kristo pa lang dito sa Pilipinas, iba-iba ng pagkaunawa. Tayo bilang isang Katoliko, nauunawaan natin na si Kristo ay 100% na God, 100% na human. Hindi 50-50. So lahat yon, yung dalawa na yon, magkaisa po yon na nag-e-exist sa pagkatao ng ating Panginoong Jesucristo. That's why we call a hypostatic union. Sa Iglesia Katolika yan. Punta ka sa Iglesia ni Cristo ni Manalo, ay hindi, siya ay tao. Punta ka sa MCGI, ay hindi, hindi siya tao, nagkatawang tao lang siya. Kaya, Diyos siya. Punta ka sa kay Kibuloy, ay hindi, si Kristo, siya din yung Ama, siya din yung Anak, siya din yung Espiritu Santo. At ngayon, Father na ngayon si Kristo. At yung Son niya, si Kibuloy na. O kita nyo mga kapatid, iba-iba mga kapatid ang pagkaunawa kay Kristo pa lang.
Dahil po yon sa pagbabasa nila sa sariling pagkaunawa sa Biblia. So wala silang kinonsider na batayan. Wala silang aral na sinundan, kundi yung aral na inimbento lang nila, and probably naging turo lang din ng kanilang mga pastor na nagkapasa na lang, at hindi po galing talaga sa may authority na magturo po ng aral ng Diyos. Okay? So, yun po yung sinasabi ko sa inyo, bakit nagkaroon ng milyon-milyong interpretation. Milyon-milyon na po yan, I can guarantee you, mga kapatid. Kasi 44,000 yung sekta. Imagine niyo kung gaano kadami yung set ng mga aral na ipinapangaral nila and set ng interpretation na ipinapasa nila sa kanilang mga miyembro. And bawat sekta na yon nagkakaroon ng panibagong sekta na taliwas sa ipinapangaral ng sekta na pinanggalingan nila. And we all know that, mga kapatid. Since na lumabas ang Protestantismo, nag-exist ang Protestantismo dito sa mundong to, kumalat ng kumalat, nagkaroon ng iba't ibang pagkaunawa patungkol sa Biblia. At yan na nga, mga kapatid, ang napakasamang epekto ng tinatawag nating Bible alone. Okay? Tuloy natin yung video. Yan ang dahilan kung bakit kapag binabasa mo ang kasulatan, gawin mo ito sa loob ng tradisyon ng Simbahang Katolika upang tunay na maunawaan kung ano ang nais ng Diyos na ating malaman. Yan, mga kapatid. So bago natin magpatuloy dun sa interpretation niya, lilinawin ko yun po yung dahilan bakit kailangan po natin ng church magisterium. We must understand the Bible according to the light of the church or sa tradisyon ng ating simbahan. Katuruan po ng ating simbahan. Kasi po, alam po ng simbahan kung ano yung tinutukoy ng kasulatan. Okay? Alam po ng church magisterium natin or nung teaching authority ng ating simbahan, such as yung mga bishops, cardinal sa pangunguna po ng ating Santo Papa at sa tulong po ng kanilang mga pari na hinahandle kung ano yung tamang interpretation po sa Biblia at sa tradisyon. So, hindi natin kailangan na mag-interpret sa sarili natin. Hindi po totoo yung magiging bintang nila na pinagbabawalan daw tayo magbasa dito sa Iglesia Katolika. No. It's not. The mere fact na binabasa sa atin sa misa, yung lalo na kapag linggo, may first reading, may second reading at may gospel, hindi tayo pinagbabawalan magbasa ng Biblia. Ang ipinagbabawal sa atin, magkaroon ng self-interpretation po sa Bible dahil sa sarili nating kakayahan. Okay, tignan natin kung ano yung kanyang reaction sa video ko. Nagagawa natin ng response. Isa sa mga nangyayari ngayon, maraming tao ay umaasa na lang sa kung ano ang sasabihin ng kanilang leader at hindi na nagba-Bible reading, hindi na nagsasaliksik, pinapaubayan na lang nila sa kanila. That is a strawman fallacy, pambihira. Wala akong sinabing ganon, guys. Wala akong sinabing umasa tayo sa leader at hindi na magbasa. Come on, nagbabasa tayo. We have to read the Bible. But ang sinasabi ko po sa inyo is we have to read it and interpret it based on the interpretation of the church. Katunayan, kahit yung nagsasalita sa inyo, meron siyang pastor. At malamang sa malamang, umaamin siya ng umaamin sa pastor niya. Kung ano yung sasabihin ng pastor niya, amen po, pastor. Sigurado yan, naging born again din naman ako Kasi, may nagtuturo sa kanila. Ibig ba sabihin nun, dapat umasa na lang siya sa pastor niya? Ganun ba yon? Hindi. Natututo siya dun sa kanyang pastor. Ganun po yun sa atin po sa mga Katoliko, ibig ba sabihin, na tayo? Bawal na tayo magbasa lang ng Biblia? No. Meron tayong magiging pagkaunawa sa Biblia. But ang tanong is, tama ba yung pagkaunawa natin? Merong mga chance na kahit hindi tayo magbase sa kung anong magiging interpretation ng simbahan, is maaaring tama talaga. Because we know how to read the Bible and we know how to interpret yung Bible on our own. But the problem is this. Ito yung magiging problema. Lahat ba ng mababasa at mai-interpret mo sa Bible on your own understanding magiging tama? Definitely no. Ang patunay niyan, mga kapatid, kahit sa loob pa lang ng born again, kung saan kaanib itong si Kael Ministry, meron silang pagkakaiba sa pagkakaunawa sa Biblia pa lang. Halimbawa, merong mga born again na naniniwala sa G12 or tinatawag nating Government of 12. Merong mga born again na hindi naniniwala sa G12 or Government of 12. Now, hindi ko alam kung anong paniniwala nito ni Kael, pero dun sa mga kapwa niya born again, which is katunayan, isa na dun, yung tinatawag nating si Bishop Oriel Baliano ay nagpapatupad po ng tinatawag nating
G12. Bakit sa gitna ng kanilang samahan o kanilang tinatawag doon kongregasyon as a born again, merong iba-ibang aral for a simple reason na wala silang pagkakaisa sa aral. Yun lamang po yun. It doesn't necessarily mean na dapat umasa tayo sa simbahan. Hindi po ganon. Ang ibig sabihin lang po neto, merong pong proper way. Merong pong proper way. Okay? Once na naturuan tayo ng simbahan, and then makakabasa na tayo ng tamang pagbabasa ng Biblia. Hindi ibig sabihin po nung matuto tayo sa magisterium, para na tayong mga kulto naman. Wala tayong ganong ibig sabihin. Merong ibang kulto na umaasa na lang sila sa sasabihin ng ministro nila. And then wala nang kakayahan para ma-fact check o ma-double check yung sinasabi ng kanilang mga ngaral. That's why walang monopoly ng idea dito sa Iglesia Katolika. We have a unity pagdating sa aral, but wala tayong monopoly ng aral. Kaya, pwede tayong matuto po sa ating mga obispo, no? Hindi tayo nakatutok lang sa isang tao dito. Marami silang mga mangangaral, ngunit may pagkakaisa ng aral na ipinapangaral sa atin. Tuloy natin yung kanyang reaction. Lang tagapagsalita at hindi na nag-aaral ng kanilang sarili. Another strawman fallacy na naman po yun. Tandaan niyo mga kapatid na kapag balik ako sa Iglesia Katolika dahil sa pag-aaral ko sa sarili ko, no? Bakit ako nag-aral sa sarili ko? Di nagsuri kasi ako dun sa may aral ng Iglesia Katolika. Inalam ko, paano ba ini-interpret ng Iglesia yung Biblia? Kagaya ba to nung naranasan ko noon sa MCG ay na nakaasa na lang dun sa ituturo ni Ginoong Soriano? Believe me or not, mga kapatid, hindi din naman lahat ng MCG ay nagbabasa ng Biblia. At kahit po sa may kagaya nito ni KL Ministry na mga born again, hindi din lahat ng born again ay nagbabasa ng Biblia, mga kapatid. My point is this, mas mainam pa yung tao, no, na nakikinig sa misa, mga kapatid, nang kahit hindi siya nagbabasa kahit nakikinig lang siya ng binabasa at makakapakinig ng interpretation ng pare. Kaysa sa nagbabasa ng Biblia sa sarili niyang kakayahan, which is kasama yung mga yung ibang mga born again, ibang mga sekta ng pananampalataya na tinutukoy ko mismo na nagbabasa sa sarili nilang kakayahan, nagkaroon ng ibang interpretation sa Biblia. At ayun ang epekto, lumalaban tuloy sa simbahan natin, di ba? Mas okay pa yung nakinig ka sa pare, kahit hindi ka masyadong nakakapagbasa ng Biblia, at least yung ituturo sa iyo ng pare, tama. Or nakinig ka sa isang obispo, kahit na hindi ka masyadong nagbabasa ng Biblia, pero yung naituro sa iyo ng obispo ay tama. Rather, nagbasa ka ng Biblia on your own understanding at nagkaroon ka ng maling interpretasyon. Okay? So yun yung aking paglilinaw dito sa sinasabi nito na strawman fallacy sinasabi nito ni KL Ministry. Hindi ka talaga makakaunawa ng Biblia kung ikaw ay hindi pa ginagabayan ng banal na spirito. Eto Kabernok, you can correct me if I'm wrong. Alam niyo mga kapatid, hindi niyo dapat paniwalaan yung paulit-ulit na sinasabi ng mga ibang sekta ng pananampalataya. Hindi lang tong si KL Ministry, kahit yung iba pa, mapa born again, mapa INC, mapa SDA, o ibang sekta ng pananampalataya, Pentecostal, lahat sila nagke-claim na dapat bago ka magbasa ng Biblia, manalangin ka muna sa Espiritu Santo o gabayan ka ng Espiritu Santo. Correct? I'm pretty sure sa kahit anong sekta ng pananampalataya, lagi nilang sinasabi yan. Kahit yung KOJC, no, yung Kingdom of Jesus Christ ni Kibuloy, ganun din po yung aral. Kahit po ako na naging former born again, ganun din po yung aral. Kahit nung napadpad ako sa MCGI, ganun pa rin ang aral, no? I don't know kung turo din ba sa INC, Kabernok, may idea ka na ganun na dapat ginagabayan ng Espiritu Santo or manalangin sa Espiritu Santo para gabayan ka sa pagbabasa ng Biblia. Halos lahat ng sekta ganyan mga kapatid Pero tignan nyo ilan ba yung Espiritu Santo, mga kapatid, na gumagabay? Hindi ba isa lang naman? I-analyze yung mga kapatid kong Katoliko para hindi kayo mabiktima kasi typical to talamak na talamak yan na ginagamit na pangloloko, lalo na sa mga gilibol na Katoliko, mga kapatid. Yung mga Katoliko na kaunti lang kaalaman sa katisismo. Yan ang tango na yung ibabato nila sa atin pagdating sa Biblia. Dapat manalangin ka muna para gabayan ka ng Espiritu Santo.
O sige, granting without accepting ha. O ipagpalagay na natin, tama yung Espiritu Santo, granting without accepting. Ginagabayan ng Espiritu Santo tong si Kael. So paano yung inaaral ngayon ni Bishop Oriel Baliano na kapwa niya born again, na iba sa paniniwala sa kanya? Kasi sila may G12 and siya probably baka wala siyang G12. At kung meron siyang G12, pareha sila ni Oriel Baliano, bakit si Eddie Villanueva na born again, kapwa born again din nila, na tumanggap kay Jesus na ng personal Lord and Savior, walang G12? Take note, pareha sila nananalangin para gabayan ng Espiritu Brother Santo. Yes, Caberno. Brother Gabriel, magko-comment lang ako dyan pero Sige pasensya lang, na, sige no? lang. Pero masakit Sige itong lang. sasabihin ko. Mm, Siguro mm. yung Espiritu Santo kasi dapat isa lang. Pero sa kanila, Yun nga yung result ng interpretation sa kanila na manalangin daw, nagabayan ng Espiritu Santo. Baka ano yan, hindi Espiritu Santo yung gumabay sa kanila, Brother Gabriel. Yun nga Kaya nga yung resulta, iba't ibang interpretasyon sa talata. interpretasyon. Yes. Oo, baka Yes. demonyo yung kanila, Brother Gabriel, hindi Espiritu Santo yung gumabay sa Yun kanila. nga eh. Di ba Yun ganon? nga eh. Di ba? Buti pa dito sa Iglesia Katolika. Kahit saan ka pumunta, kahit na pumunta ka pa sa ibang bansa, kahit may ibang rite pa, Caberno, ang turo sa atin kung si Maria, Mother of God yun. Walang quick question doon. Tignan mo sa kanila, sa born again. Bakit yung iba may G12? Bakit yung iba wala? Bakit yung iba na born again, naniniwala sa one save, always save? Ako yung pinanggalingan kong born again na G12, hindi naniniwala sa one save, always save eh. Paano yun? Unfair naman yung Espiritu Santong gumabay sa akin. Or it's either unfair naman yung Espiritu Santong gumabay sa kanila. Yun ang lalabas nun eh. Sa born again pa lang yan ha. O palawakin natin kasi hindi lang naman born again yung umaatake sa Iglesia Katolika o sa Iglesia ni Cristo. Ginagabayan ng Espiritu Santo. Kaya nakapangaral na si Cristo tao. Nakuha nyo? Paano ba yan? Mali pala yung Espiritu Santong gumabay sa born again? Yun ang lalabas eh. Kasi kahit paano yung ibang born again, pati yung ibang mga Baptist, naniniwala sa Trinity. Yung hindi naniniwala sa Trinity eh. Paano yun? Punta tayo, lipat tayong iba pang sekta sa MCGI. Si Cristo, Diyos dun eh. At yung Diyos dun may puwet. Paano ngayon yan? Hindi naman yung INC nangangaral ang Diyos may puwet. Ang born again, probably hindi din nangangaral ang Diyos may puwet. At lalo naman tayo sa Iglesia Katolika because we do not see it as literally. We see it as it's either figuratively or we interpret it spiritually. Paano ngayon yan, mga kapatid? Punta tayo sa SDA. Bakit sila nakapangaral na bawal pa rin kumain ng baboy hanggang ngayon? Sa ibang sekta naman, pwedeng kumain ng baboy. Nananalangin din naman yun sa Diyos para gabayan sila ng Espiritu Santo. Come to think of that, mga kapatid kong Katoliko, napakadaling i-claim na manalangin ka lang, gagabayan ka na ng Espiritu Santo. Napakadaling sabihin yan, mga kapatid. Napakadaling manalangin na gagabayan ka ng Espiritu Santo. Ang tanong, ano yung naging bunga sa'yo? Kung ikaw na nagbasa ng Biblia at nagkaroon ka ng interpretasyon na naniniwala kang tao si Kristo at hindi Diyos, garantisado hindi Espiritu Santo gumabay sa'yo. Naniwala ka lang sa pastor mo, yun ang katotohanan doon. Kung ikaw naniwala ka dito kay Kael, na dapat pala nagabayan ng Espiritu Santo, pag-isipan nyo maigi, bakit sa kanila walang pagkakaisa? Born again na yan, Pag-isipan nyo maigi, mga kapatid kong Katoliko. Hindi ko to sinasabi para papugiin ang ating simbahan. Ginagamit lang natin, mga kapatid, yung kanilang argument mismo na walang consistency. Hindi din magiging totoo para sa lahat, mga kapatid. So anong tama na pagkaunawa patungkol sa Espiritu Santo? Yung sinasabi ko, mga kapatid, doon sa video ko, na hindi inintindi maigi nito kasi puro siya strawman fallacy. Ano po? Yung church, to be specific sa atin, kung teaching authority ang pag-uusapan, yung church magisterium, dahil yung church magisterium ginagabayan ng Espiritu Santo. Bakit dito sa Pilipinas, Mother of God pa rin si Maria? Pagpunta doon sa Vatican, Mother of God pa rin siya. Bakit si Kristo sa atin, hypostatic union? Pagpunta doon sa ibang bansa, hypostatic union pa rin siya. At kahit doon sa may iba ng rite, mga kapatid hindi yung Roman rite, kahit yung ibang rite, naniniwala sila sa hypostatic union. Kahit si Bishop Marmari, I don't know kung kilala niyo si Bishop Marmari, hindi po siya Roman Catholic, mga kapatid. Ibang siya ng Catholic Church, pero naniniwala siya sa Mother of God. Pero magkaibang rite tayo. Nakuha niyo, mga kapatid? It is because merong Espiritu Santong gumagabay sa mga mangangaral natin na nagtuturo po sa atin.
That is why hindi po masama na magbasa ng katekismo. Ayan, mga kapatid, ng Iglesia Katolika. Kasi po, hindi ito monopoly, hindi ito bunga ng self-interpretation. Ang nakapaloob po dito sa katekismo natin ay aral ng ating simbahan na pinanghawakan ng lagpas 1,000 taon, mga kapatid. 1,000 taon lagpas. Gano'n nakatanda ang Iglesia Katolika? Almost 2,000 years. So yung ito po, na nilalaman ng ating katekismo, yung pagkaunawa sa Biblia at tradisyon natin, na pinanghawakan ng simbahan for almost 2,000 years. Wala pa yung iglesyang ginaaniban nito ni Kael Ministry at kung sino-sinong sektang sulpot na galit sa Iglesia Katolika at patuloy na naninira until now. Aral na po natin yun. So how dare he? Para pagbintangan tayo na, di ba? Brother Gabriel, ito lang sasabihin ko to itong si Kael Ministry, kapatid na Gabriel, paano titino ito? Sa video mo pa nga lang, iba yung interpretasyon niya sa totoo. Yun nga Talagang sinasabi mo na mensahe. Paano pa kaya sa Biblia niyan? Diba? Manloloko yun talaga nga ito. Diba? Tignan ninyo. Sige. Tuloy pa natin yung video, ha? Hindi kailangan ng talino o yung sarili mong galing para maunawaan mo yan. Ang kailangan mo ay ang karunungan na nanggagaling sa Diyos. Dahil tignan mo yung sinasabi niya, mga kapatid. Di daw kailangan ng talino, di daw kailangan ng ang kailangan daw yung karunungan galing sa Diyos. Ano ba yung purpose ng Espiritu Santo? Di ba, mga kapatid? Ano ba yung purpose ng Espiritu Santo? Alam nyo ba, mga kapatid, sa Iglesia Katolika, meron tayong tinatawag na Divine Revelation. When we say Divine Revelation, yun yung nireveal ng Diyos sa kanyang bayan. Yung pagpapakilala ng Diyos, yung kanyang sarili sa mga tao niya, mga kapatid. So, paano naganap yon? Minsan, by word of mouth, minsan naman, through Scripture, mga kapatid. So, anong ebidensya natin sa Iglesia Katolika na mayroong nagganap na Divine Revelation? Unahin muna natin yung nauna pa sa Biblia, yung tradition, by word of mouth. Kung babasahin natin yung Biblia, mga kapatid, ang Diyos nag-reveal siya sa mga propeta, sa mga patriarka, no? Kinausap niya yon at nagpapasabi siya sa mga kung anong dapat sabihin sa either sa pamilya or kaya sa bayan, kaya nga meron tayong propeta. At sa panahon naman ng New Testament, nagsalita mismo ang Diyos. Nag-reveal siya. Sino po yon? Di si Kristo po, mga kapatid, rekta na nagsalita. O pwede naman, nung umalis na si Kristo, sino yung naiwan? Di yung mga apostol. By word of mouth, mga kapatid. So ano yung sinasabi nila? Galing sa sarili nila? Definitely no. Kasi nga merong nangyaring divine revelation, nag-reveal ang Diyos. Ngayon, nagkandamatayan yung mga apostol. Natapos na ba yung pag-share ng revelation ng Diyos? Yung pagtuturo ng aral? Hindi. Nagkaroon sila ng kahalili. At sino yung mga naging kahalili nila? Di yung obispo po natin, mga kapatid. Ngayon, para sabihin na hindi kailangan ng talino, that is, nakalimutan ko kung anong tawag doon sa fallacy na yun. Pero it is a fallacy, mga kapatid. Dahil unang-una, sino ba nagbigay ng talino natin, mga kapatid? Sige nga, kung hindi kailangan ng talino, sino nagbigay ng talino natin? Kung hindi kailangan ng kakayahan ng pagtuturo mo, sino nagbigay sa iyo ng kakayahan para magturo ka? At anong purpose ng paggabay sa atin ng Espiritu Santo para yung mga mangangaral natin makapagturo at tayo naman matuto sa kanila? Brother Gabriel, bago Gabriel, na ipagpatuloy. Ito tingin ko na to at napapansin ko sa mga mangangaral ito, no? Siguro yung sa kanila, parang ang Diyos siguro nitong si Kael Ministry at yung iba pa, parang magician. Halimbawa, parang hingi ako sa Espiritu Santo ng karunungan. Oo. Tapos gaganito yung Espiritu Santo. Tchadadan! Parang magba-magic, ilalagay kaagad sa utak mo. Kasi hindi na kailangan ng talino Automatic lang talaga kaagad, Brother Gabriel. Hindi po ganun yun. Walang ganun. Siyempre, kailangan mo mag-effort para kaya nga kailangan ng talino Di ba? Yes. Ito talaga. Yes, Gaborno. Kasi kung di pala kailangan ng talino, bakit yung mga pastor nyo nag-aral pa sa, di ba, sa Bible school? Kalokohan ng Kael Ministry. Hindi yan nag-aral sa Bible school. Itong si Kael Ministry, siguro nag-aral yan sa banggeta. Hindi nagkakaroon ng sense Babalik sa kanila yun Babalik sa kanila po yun, mga kapatid. Magiging hypocritical lang dating yan. Mga kapatid, kailangan po natin ng talino, no?
Hindi naman ibig sabihin yung matalino na napakagaling mo, hindi gano'n mga kapatid. Ibig sabihin yung kakayahan na kaloob ng Diyos. Galing naman pala sa Diyos, siya na nagsabi Hindi daw kailangan ng talino natin, kanino ba galing yung talino natin? 'Di ba? At kahit naman sa kanila wala namang although ano yan mga kapatid kong Katoliko although meron na silang naging matibay na self-interpretation pero yun yung napapasa sa kanila. Through turo ng kanilang pastor. Kaya nga may nakaka-graduate ng pastor sa kanila Sino nagturo sa mga pastor na yun? Di yung mga pastor din or yung mga ibang theologian sa kanila kung may theologian din naman. Di ba mga kapatid? Wag naman natin sabihin na yung mga pastor o yung theologian dun sa may sekta nila na born again, walang talino, na naging kakayahan ng kanilang mangangaral sa kanila. Ang point lang natin dito is, kung ang Diyos ay nag-giver, we must acknowledge na kahit yung talino natin o yung kakayahan natin, kailangan din. Ang Diyos naglagay ng propeta, naglagay ng guro, naglagay ng giver, naglagay ng mga apostol. Ang daming nilagay ng Diyos sa iglesia, mga kapatid. Lahat yun may kanya-kanyang purpose. Yung nagsiself-interpret ka, it doesn't make sense. Bakit? Parang ang lalabas pa niyan, nilalabanan mo pa yung nilagay ng Diyos sa iglesia. Meron na ngang guro ba't ka pang mag-i-interpret sa sarili mo? Nakuha niyo mga kapatid? Nakuha niyo? Meron na ngang nilagay ang Diyos ng mga obispo Ba't ka nag-i-interpret sa sarili mo? Kaya kung namali ka ng pagkaunawa at lumaban ka sa Iglesia Katolika, hindi ka ginabayan ng Espiritu Santo noon. Hindi ka ginabayan ng Espiritu Santo noon. Okay po, Kabarnok. Sige po, kayo po. Sige. Kasi sabi niya, hindi daw kailangan ng talino Pero how ironic sa Biblia, isa sa mga gifts ng Espiritu Santo, yung charismatic gifts na tinatawag, ay ang knowledge. Basahin nga natin yung unang Korinto 12:8. Pakibasa, kapatid na Gape. Sapagkat sa isa, sa pamamagitan ng Espiritu, ay ibinibigay ang salita ng karunungan. At sa iba'y ang salita ng kaalaman ayon din sa Espiritu. Naku po, Kabarnok ko. O diba? So ibig sabihin, yung Espiritu Santo, hihingi ka sa kanya ng gabay, hihingi ka sa kanya ng karunungan. Bakit niya nasabi, Brother Gabriel, na hindi kailangan ng talino? Kailangan mo nga ng talino. Hihingi ka nga sa Espiritu Santo. Di ba ganun yun? Ako naman. Yun nga At yun yung binigay din sa'yo, supposedly. Di ba? Kung nabigyan ka man. Kaya nga. Oo. Di ba? At yung masaklap dyan, yung talino, yan ang kailangan mo para maunawaan mo ang mga bagay. Basahin natin, kapatid na Gabriel, dito sa 2 ng Daniel, 2:21 hanggang 22. Pakibasa, kapatid na Gabriel. Ito talaga. 2:21 hanggang 22. At kanyang binabago ang mga panahon at mga kapanahunan. Siya'y nag-aalis ng mga hari at naglalagay ng mga hari. Siya'y nagbibigay ng karunungan sa marunong at ng kaalaman sa makakaalam ng unawa. Siya'y naghahayag ng malalim at lihim ng mga bagay. Kanyang nalalaman kung ano ang nasa kadiliman at ang liwanag ay tumatahang kasama niya. Di ba napakaliwanag no? Yung sa verse 21 hanggang 22, di ba? Paano ngayon yan? Kailangan mo pala yon. Yung talino, yung karunungan, di ba? Di ba? Unbiblical pala yung kanya mga sinasabi. Hindi daw kailangan ng talino. Yung mga sinasabi niya, puros lahat mali. Bakit ganun? Ay nako, sige, tuloy na natin. Ng Diyos at siya rin naman ang magpapaunawa niyan sa'yo. Now, sinasabi niya dito na hindi mo mauunawaan ng Biblia kung ikaw ay magbabasa ng sarili mo lamang. At dapat itong basahin sa loob ng simbahan nila na Katolik para lalo mo raw itong maunawaan. Linawin natin ang mga bagay-bagay. Tingnan mo Sinabi niya ang Diyos nagbibigay. At di ba? Ang Diyos nagbibigay. At dapat na maunawaan dun sa kanilang simbahan na Katolik. Di ba, no? Sino ba ano ba yung punto ko? Di ba ang Diyos ang nagbigay? Di ba ang Diyos ang nagbigay? Ang Espiritu pa nga ang gumagabay Di ba, Kael? Yun yung sinabi ko sa video ko Anong gusto mong palabasin? Na hindi ginabayan ng Diyos to? Na hindi ginagabayan ng Espiritu Santo yung simbahan o yung church magisterium namin? Kasi dapat yun na lang diniretso mo na lang Kasi ginagamit mo yung ganyang taktika sa mga kapatid kong Katoliko para baka sakali siguro na mabiktima mo. Pero sige, pagbibigyan kita. Totoo na hindi mo kayang unawain sarili ang Biblia. Tignan mo. Ikaw naman pala nagsabi Ito talaga, inconsistent.
Inamin niya rin pala. Ano ba naman Sabi yan? hindi mo naman talaga dapat Dinibang niya yung i-interpret sarili yung kita mo? Ikaw na mismo nagsabi, 'di ba? Oh, hindi mo naman pala mauunawaan yung Biblia sa sarili mo, eh. Oh, sige tuloy natin. Kaya kailangan mo ay ang gabay ng banal na spirito. Oh, anong sinabi ko dun sa video ko? Anong ginagawa ng Espiritu Santo? Hindi ba gumagabay sa simbahan? Brother Gabriel, alam ko na. Baka yung gusto niyo sabihin, sa kanya, sa nagbabasa. O dapat daw, gagabayan yung nagbabasa ng Espiritu Santo. Hindi naman pwedeng ganun lang na basta-basta, Brother Gabriel. Kasi sa pagkakaalam natin, iba't ibang interpretasyon pa rin yung lumalabas eh. Kahit nanalangin ka na, sana gagabayan ako ng Espiritu Santo. Pero marami, Brother Gabriel, yung lalabas na interpretation. Yan ang masaklat Yun doon. yun nga, Diba? kaburnok, eh. Kahit nga sa loob na lang Yan nila, ang, dun na lang sa born again nila, eh, 'di ba? oo. Daming nagbabasa diyan, may iba-ibang pagkaunawa. Sumali ka sa cell group, tignan mo. Makikita mo, isang Bible verse lang, may iba-iba silang paniwala. Pero born again pa rin yung mga Brother, yan. Brother Gabriel, naalala ko na lang yung, nag-try ako sa cell group i-share ko lang ng konti. Nag-cell group Sige, ako sige, doon sa kaburnok. born Sige, again dito sige. sa amin. Sige. Naalala ko, binasa yung Juan 3:16. Di ba Oo. sabi doon, for God so loved the world. Mantakin mo, Brother Gabriel, yung unawa nung isang kasama namin, yung salitang God daw doon, si Kristo. Kasi for God so loved the world, si Kristo daw yung tinutukoy doon. O, kita mo? Mali. Kita mo? Nakita niyo yun, mga kapatid? O, tas ginagabayan ng Espiritu Santo yung mga yon? Napakadaling Ay, sabihin, mga nako. kapatid. Kailangan mo ng Espiritu Santo. Kailangan mong manalangin sa Espiritu Santo. Sabi ko nga sa inyo, mga kapatid, hindi naman ganun eh. Para bang yung kakayahan ng Espiritu Santo may limitation sa kanila. Parang napakadaling pasunurin yung Espiritu Santo. Mga kapatid, hindi naman ganun yun. Huwag natin kakalimutan, Diyos po yung Espiritu Santo. At sa kakaklaim nila na yan, na ginagabayan sila ng Espiritu Santo, magkakasala pa sila niyan eh. Tingnan mo, tulad niyan, yung nasabi mo, Kaburnok, na yung God pala, na so loved the world that He gave His only Son, si Kristo pa pala yon. Binigay ni Kristo si Kristo. Ganun yung lalabas din eh. Tapos ginagabayan ng Espiritu Santo. Yung ba ibig mo sabihin? Kaya nga Brother Gabriel, ang nangyari doon, naalala ko, nung sinabi niya yon, sabi ko, ayoko nang sumali dito. Pwede na ba ako ngayong umalis? Umalis talaga ako kagad kasi alam ko nang mali. Sabi ko, mali pa yun. yung sinasabi. Yun Poison nga, na yan mga alis kapatid. ako kagad Di ko tinapos yung cell group na yun, Brother Gabriel. Di ko talaga tinapos. Kahit Umalis ako ako. din na eh. Kaya nagtaka yung mga kasama ko, bakit ka umalis? Mali kasi. Sinabi pa naman sa for God so loved the world, yung salitang God, si Kristo, ibig bang sabihin, yung ibibigay ni Kristo. Yung ibibigay Si ni Kristo, Kristo yung din. sarili niya rin. Ba naman yan? Diba? Hindi nagme-make sense eh. O sige, tuloy natin yung video niya. Baka naman may punto siya na pwede nating agreean. Dahil ang katunayan, kahit saan ka pa nagsisimba, kung wala naman ang banal na spirito sa iyo, hindi mo rin talaga mauunawaan ang salita ng Diyos. Dahil kung hindi pa tama yung sinasabi ko dito. Inagreean mo din naman pala ako eh. Kahit saan ng simbahan, kung hindi ginagabayan ng Espiritu Santo, hindi mo maunawa ng salita ng Diyos. Ang point is this, bakit kayo claim na manalangin lang sa Espiritu Santo, makakaunawa ka na sa Biblia? Sa inyo nang gagaling yun, di ba? At sino ang pangunahing nabibiktima niyan? Wala namang problema sa mga miyembro nyo kasi naniniwala na sa inyo yan eh. Sino ang pinakapangunahing nagiging biktima niyan? Hindi ba mga kapatid kong Katoliko? Kasi yun yung pangunahin na ini-invite ninyo sa church ninyo eh. Di ba? Ako, yun din naman yung aral ko eh. Nung nasa born again ako, kailangan mong manalangin. Kaya ako, mga kapatid, nung nag-gather ako ng Bible study sa mga kaklase ko noon, nagbabasa-basa ako ng Bible verse, nangangaral ako, pakiramdam ko, ginagabayan ako ng Espiritu Santo. Madaming humahanga sa akin, nagagalingan sila sa akin kasi nagba-Bible study ako noon as a born again. Pero hindi ko na-realize na napakamali pala nung ginagawa ko. Bakit? Puro ka-ignorante yan sa Iglesia Katolika yung ginagawa ko kasi mangangaral ako nun, Kaburnok. Kung totoo kayang sa mga inyo, sinabi na nga ng Biblia, huwag kang gagawa ng larawang inanyuan. Bakit kayo gumagawa? Tignan nyo yung iba, ang lalaki pa ng rebulto ninyo. Tignan nyo. Akala ko ginagabayan ako ng Espiritu Santo nung Kaburnok. Wala akong kamali-mali. Yun ang pananaw ko. Pero hindi naman pala. Kasi hindi naman pala yun yung diwa ng Exodo. Bakit ko nasabi yun? Anong ibig ko sabihin? Hindi talaga ako ginagabayan ng Espiritu Santo. Yun ang katotohanan doon. It's more of yun lang kasi yung natutunan ko sa pastor ko. Kaya pati yung interpretation sa Biblia,
wala na sa tamang pagkaunawa. Okay? Kinonfirm na din naman pala eh. Kahit saang simbahan, kung hindi ka ginagabay ng Espiritu Santo, hindi mo malalaman yung totoo. So, huwag kayong magke-claim na manalangin lang sa Espiritu Santo or magsabi lang na galing lang ika sa Diyos, tapos biglang ipaparating nyo na mali kami, kayo pala mali din naman pala ng interpretation. It's a claim lang po yan. Hindi ganun kumikilos ang Espiritu Santo. Madali lang sabihin yan, pero hindi ganun kumikilos ang Espiritu Santo. Nanangaan sa'yo ang banal na spirito, ay lalabas niyan. Yung sarili mong pangunawa lang ang iyong pinapagana at hindi yung galing sa banal na spirito. At ito po ang lilinawin ko. Pag sinabing church, hindi po yan yung building na nakatayo, kundi ang church ay tayo po mismo na O tingnan mo to, Kael, ha? Bakit mo sinasabi yan yung building na nakatayo? Dahil ba sa nakita mo sa video ko na yung building, merong building doon? Kung yun yung pagkaunawa mo pala, yung building nakatayo, anong silbi ng logo ng Iglesia Katolika? Anong silbi? Bakit nilagyan ko ng logo ng Iglesia Katolika? Kung yung ibig ko sabihin pala, yung simbahang nakatayo. Ibig sabihin, kung susundin ko yung argumento mo, yung simbahan namin, yun yung nagtuturo sa amin, literal, yung konkretong simbahan, ganun ba? Yun ba yung ginagabay ng Espiritu Santo? That is fallacy. Hindi ko nilagay yung building na church na yon na para i-interpret mo na yun talaga yung church. Kaya nga naglagay ako ng logo ng Iglesia Katolika para hindi siya i-interpret as literal. So sino ang mali sa ating dalawa? Di ikaw, hindi ako. At wag mong ilagay sa sarili ko, sa dila ko o sa pananalita ko yung mga bagay na hindi ko sinabi. Alam ko yung ibig mong sabihin. And the Catholic Church teaches that the church is also a community of believers. That's why naglagay ako doon ng logo ng Iglesia Katolika because Catholic is universal. So universal ba yung konkretong simbahan? Nilalagay mo sa bibig ko yung hindi ko sinabi eh. Again, that is strawman fallacy. Your Ayun. interpretation dun sa aking interpretation. Wala pa rin ako nakikitang debunk or yung reaction mo sa video ko na magpapamali sa sinabi ko. In fact, yung ibang sinasabi mo, nag-a-agree sa sinasabi ko. At yung sinasabi mo, hindi nagiging totoo diyan sa may samahan ninyo. Kasi iba-iba nga kayo ng pagkaunawa eh. Isang simbahan na yun ha. Okay, tuloy natin yung video. nananampalataya ng Panginoong Hesukristo. Kaya't ang tinatahanan po ng banal na spirito ay tayong mga tao, hindi yung building. At kahit Okay, na another fallacy yan. May sinabi ba ako na nakatira yung Espiritu Santo, tinatahanan ng Diyos yung building? May sinabi ba akong ganun sa video? Wala. Kaya nga ang simbahan ginagabayan ng Espiritu Santo. Ibig ba sabihin Brother nun yung Gabriel. building namin? Yes, Caberno. Pag sinabi mong simbahan, iglesia yun eh. Halimbawa, gusto ko lang di ba yung nasa, yung sa Mateo 16:18, alam mo ba, Brother Gabriel, may isang salin ng Biblia na yung nakalagay, itatayo ko ang aking simbahan. Di ba yung sabi ni Kristo doon? Itatayo ko ang aking iglesia, pero sa ibang salin, may salin na itatayo ko ang aking simbahan. Mali itong pastor, walang alam ito, na yung Hindi. Iglesia Katolika, pwede nating sabing simbahang Katolika, Brother Gabriel, di building, di ganun, mali. Naiintindihan ko yung punto niya Kaburnok Sinasabi niya na tayo daw yung church, yung tayo, yung mananampalataya. Ipinapalabas niya na ang interpretation ko sa simbahan yung building. Halimbawa, ito, yan. Building to ng Vatican. Kung building pala ng Vatican yun, ba't pa ako naglagay ng plug? Kung dapat i-interpret yan na as building. Ito, atras ko pa ng konti. Ito kasi yun Ayan, yan yun, Kaburnok Kaya sinabi ko Oo, sa yan. ayan bakit may logo ng Iglesia Katolika, mga kapatid? Kung building lang pala yung pagkaunawa. Brother Gabriel, baka akala niya yan yung susi sa simbahan na baka yan yung nakapatlak. Oo nga naman, kasi susi yan, iba kayong Ay, susi naku, niyan, yun pastor. yung susi ng simbahan din. Baka ganun yung pagkaunawa din ni Kael. Kasi Oo. nililiteral niya yung sinabi Oo. ko. Tignan niyo yung sinabi ko, tignan niyo mga kapatid. Ito yung video ko ulit, pakinggan niyo maigi kung literal ba na yung konkretong simbahan yung tinutukoy ko dito, yung building. Tingnan niyo Ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ang isang simbahan. Ibinigay sa atin ng Panginoong Hesukristo ang isang simbahan. Yung yung itinayong building ba yung binigay sa atin ni Kristo? Ganun ba yon? Yun yung pinapalabas mo, Kael Strawman yan. Pangloloko yan sa kapwa. Alam mo ba kung ano ibig sabihin ng fallacy? Pangloloko yan, kasinungalingan yun. Nagsisinungaling ka. Nilalagay mo sa bibig ko yung bagay na hindi ko sinabi. Naiintindihan ko yung sinasabi mo na yung church is a community.
Oh, kaya nga halimbawa, saan ka pumunta? Sa simbahan. Oh, saan ka dumadalo? Sa church. Nakapunta ka na ba sa church? 'Di ba ganyan sa inyo sa born again? Saan ka nag-worship service? Sa church. O paano mo pa uunawaan 'yon? Sige nga, Kael Ministry. O according dun sa may context sa sinasabi ko. O, saan ka nag-worship service? Hindi ba sa church ninyo? Paano mo naintindihan yung sinabi ko na yon? Lalabas double standard ganyan, Kael. Makapuntos ka lang. Okay, tuloy natin yung video. yung building. At kahit na yung inaakala nyong mga leader na nagsasalita dyan, totoo ang sinasabi, pwede rin naman na hindi sila ginagabayan ng banal na Yes, pwedeng nating sabihin na hindi sila ginagabayan ng Espiritu Santo, including you. Bakit kasi hindi mo na lang i-debunk yung sinasabi ko na na mali? Rather yung magdadamay ka pa ng mga leader namin, di ba? Bakit di mo na lang sabihin na hindi ginagabayan ng Espiritu Santo ang Iglesia Katolika? Rather, magdadamay ka ng mga bagay na hindi ko naman sinabi. spirito at pwedeng magkanda, ligaw-ligaw ang kanilang mga tinuturo. Ay So anong ibig mong palabasin? Di ba? Nagpe-playing safe ka niyan eh. hindi porket may simbahan na nakatayo, tama na ang tinuturo. Kahit kung Oh, anong sinasabing isang di simbahan nakatayo? Anong gusto mong palabasin doon? Yung konkretong simbahan pa rin? Sinungaling lalabas mo yan. Ang gusto mong palabasin sa viewer mo na yung sinabi kong ginagabayan ng Espiritu Santo yung simbahan o ibinigay sa atin ang simbahan, lalabas si Kristo, nagtayo ng nagliteral na iglesia. Yun yung pinapalabas mo sa akin yan eh. Unfair yan. Fallacy yan. Strawman fallacy yan. Punong-puno ka ng strawman fallacy. Kumbaga sa basketball, graduate ka na yan, nakailang foul ka na. alam mong ikaw ay totoong sumasampalataya at naniniwala sa Panginoong Jesucristo, bibigyan ka ng kaunawaan ng Diyos. Then, Kahit sino pwede mag-claim yan. Ang INC kayang sabihin yan na maniwala ka manampalataya ka kay Kristo, gagabayan ka ng ni Kristo. Ang MCGI kayang sabihin yan, maniwala ka kay Kristo, gagabayan ka ni Kristo. Kahit naman kayo, di ba? Kahit si Bishop Oriel Baliano, pwedeng sabihin yan. At kahit yung mga alipores niya sa G12 niya, pwedeng niya sabihin yan. At kahit ang pastor mo, kahit ikaw, di ba sinasabi mo yan? Ang tanong, paano mapapatunayan yon? Kasi madaling i-claim, di ba? Napakadaling i-claim na ginagabayan ako ni Kristo. Kung si Kibuloy nga, siya nga si Kristo, di ba? Brother Gabriel, sandali lang Yes, meron ano? akong napansin. 'Di ba yung Hmm. kanya definite kapag ikaw ay magbabasa at hihingi ka sa Panginoon ng gabay ng Espiritu Santo, sigurado daw gagabayan ka talaga. Pero yung kinote niya dito sa baba, ayan tignan mo, Lucas, ano ba yan? 24:45, King James Version pa yan Klarong-klaro Kasi yun yung kinote kasi niya yan. And then opened he their understanding that they might understand the scriptures. Merong salitang might that they might, 'di ba? Hindi ibig sabihin kung Hindi bubuklat pa ka yan lang, definite. Hindi yan hindi 100% pa kung may might. definite. Oo. Mali pala itong pastor na 'to. Mali, nag-quote pa ng talata, mali naman, hindi naman angkop doon sa kanyang sinasabi. Hindi, tsaka Kaborno, mananayo pa rin yung argument ko eh. Napakadaling mag-claim kung context pag-uusapan. Naaring nangyari talaga yan dun sa yung konteksto niyan. Ang tanong, pwede mo na bang i-claim kagad na sa'yo nangyari din yung talata na yan, context-wise? Kasi yan din yung problema, Kaborno, pag di ka ginagabayan ng Espiritu Santo, claim ka ng claim, natupad sa'yo yung hula, natupad sa'yo, kahit di naman sa'yo natupad yung hula, di ba? O kami ang tunay na iglesia ni Kristo ayon sa Biblia. Bumasa lang ng Roma 16:16. Pwede naman yun eh. Ang tanong, dahil ba sa nag-claim kayo na kayo yung Roma 16:16, kayo na nga talaga yung iglesia ni Kristo? O kung ikaw, claim mo na they open, might understand yung scriptures dahil nabasa mo yung Lucas 24:45, ibig sabihin ba nun, talagang sa'yo na kagad natupad yun? Kasi mo lang, clinic mo na kagad na sa'yo natupad? Ganun na ba kagad yun? Hindi po, mga kapatid. Hindi naman ganun nag-work ang Espiritu Santo. Kung meron kang isang bagay na kiniklaim mo lang, na walang matibay na ebidensya, then hindi talaga kumikilos sa iyo ang Espiritu Santo. Kasi claim ka lang ng claim, wala namang matibay na ebidensya eh. Madali lang sabihin na natutupad sa atin ang hula, mga kapatid. Sanay na po ako niyan kasi galing na po ako sa kulto. Yun ang tip ko sa inyo. Ayan. Tuloy natin yung video. understanding that they might understand the scriptures. Ang Diyos po talaga ang nagpapaunawa sa atin sa kanyang mga salita. At yan po ay individual, hindi lamang yan sa isang tao. Kaya nga sinabi ko simbahan, di ba? Anong pagkaunawa mo sa simbahan? Hindi ba it's a community of believers? Ikaw na mismo nagsabi. Bakit mo sasabihin na individual? May sinabi ba akong individual? In fact, ang sinasabi ko, anti-individual nga eh. To be specific,
self-interpretation. Ano ba talagang gusto mong i-debunk sa akin? Lalabas kakampi ka Wala, ba sa wala, argument ko eh? 'Di ba? Kumakampi siya sa wala, argument wala. ko eh. Ang Diyos nagbigay sa atin ng simbahan. Oh, ano 'yun? Building ba? Kasi yan ang hirap sa iyo, Kaile. Ininterpret mo yung sinabi ko na yung building na literal na isang konkreto. Hindi ganon. Ikaw mismo, alam mo mismo na community of believers yun eh. Mga Kristiyano yun eh. Tayo yun eh. Oh, pag sinabi kong tayo, ako lang ba yun? Ang dami mong nilalagay sa bibig ko na hindi ko sinabi. Strawman fallacy talaga yan. Kaya't kung sino ang sasampalataya sa Panginoong Kristo, agad-agad ay mananahan ng banal na spirito sa kanya. At Anong ebidensya mong agad-agad mananahan? Kasi ang daming, Brother sa Gabriel, inyo, ang daming pwedeng mag-claim yan eh. mali nga yung sinasabi niyang yan. Di naman biblical yan eh. Sa totoo Yun lang. nga eh. Pero wag na natin munang talakayin. Di naman, Yun nga, hindi. kung maniwala ka kay Kristo, hindi naman kaagad-agad na yung Espiritu Santo ay mapapasa iyo kaagad, ano? Tignan mo ka, Bruno, kung sa Biblia nga, kung babasahin natin, kasi napakalawak niyan mga kapatid. Pero bigyan ko kayo ng glimpse. Tignan mo nga si Kristo, hiningahan sila. Kailan sila hiningahan, yung mga apostol? Di ba kung kailan malapit na siyang umakyat sa langit, tanggapin ninyo ang Espiritu Santo? Ano mga kapatid? Ibig sabihin ba, doon lang sila naniwala kay Kristo nung pinagkaloob na sa kanila yung Espiritu Santo? May mapapasang ganong talata sa Biblia eh. Tanggapin yung Espiritu Santo, sabi ni Kristo. Ang tagal na nilang kasama si Kristo, bakit hindi naman sinabi kagad ni Kristo yung ganon? Nakukuha niyo ibig ko sabihin, mga kapatid? Again, that is only a claim. Na agad-agad, sa yung Espiritu Santo, basta maniwala ka lang kay Kristo. Pinapadali kasi nila mga kapatid, pati yung kaligtasan, instant noodle sa kanila eh. Manampalataya ka lang daw ikaligtas na o kaya nga nagkaroon sa inyo ng one save always save, di ba? Akala nyo napakadali ng kaligtasan. Kaya pati Espiritu Santo na mas magaling pa kayo sa Espiritu Santo eh. Dinidiktehan nyo kung anong gawain ng Espiritu Santo sa inyo eh. Sige, tuloy natin. siya ang maggagabay sa kanya patungo sa kaalaman sa Diyos. The God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Yan po ang sinasabi ng Biblia. Ang Diyos ang Anong gusto mong palabasin dyan? Wala namang mali doon sa sinabi mo na Bible verse, na binasa mong Bible verse. Anong gusto mong palabasin doon? Much better kung babasa ka ng Bible verse, yung magpapamali sa akin. Lalabas yan, puro fallacy lang yan. magbibigay ng karunungan sa atin upang lalo natin siyang makilala at maunawaan. Now, paano mo talaga malalaman ang katotohanan kung ikaw mismo ay hindi ka nagsasaliksik sa salita ng Diyos kung alam mo naman na ikaw ay ginagabayan ng banal na spirit? Kita mo? Ang dami niya mga sinabi doon na hindi nagbibigay ng ebidensya, mga kapatid. Sunod-sunod yung mga, kung nalalaman mo naman na ginagabayan ka ng Espiritu Santo, paano mo nasabing ginagabayan ka ng Espiritu Santo? Kung sa inyo nga lang, di kayo magkasundo sa aral. Pag halimbawa may cell group sa inyo, sa isang Bible verse lang, iba-iba kayo ng pagkaunawa, tapos may Espiritu Santo gumagabay sa inyo. Bakit? Nakahati na ba ang Espiritu Santo? Dahil kung ganyan ang gagawin mo, pwede ka rin naman maligaw sa mga turo ng mga nangangaral sa inyo dahil hindi mo naman talaga alam at pinag-aaralan ng kanilang mga sinasabi. That's why dito sa Iglesia Katolika, merong tinatawag na katekista, no? The catechist or yung mga pare, may kakayahan silang magturo. Kasama yung nangunguna sa kanila na mga obispo. Kasi yun nga yung church magisterium sa amin eh. Alam niyo, madali lang naman yung solusyon dyan sa sinasabi mo na yan na baka maligaw ka ng pagkauna. Simple lang naman. Gusto mong matuto? Di matuto ka sa mga ngaral. Di ba? Yun yung point eh. Di ba? May nilagay na guro sa iglesia. May nilagay na mga obispo sa iglesia. Kasi may purpose yung bawat isa. Not unless kung may balak kang magtayo ng sarili mong sekta at mag-interpret ka sa sarili mo ng Biblia. Kung ito ba ay biblical pa o hindi na. At marami pang Pati nga sa inyo sa biblical, di ba? Sa inyo pa lang, sa inyo pa lang ng mga Protestant denomination. Merong ibang paniniwala sa inyo biblical pero pagdating sa inyo hindi na biblical eh. Pero kapwa mo yung protestante, di ba? Anong magandang ebidensya diyan? Di naman sa debate, SDA versus born again, Baptist versus ganyan-ganyan. Parehas mga protestant yan kung tutuusin eh. Pero hindi magkasundo ng pagkaunawa. Sasabihin nung isa hindi biblical, tas ito biblical. Tapos sasabihin, parehas yung ginagabayan ng Espiritu Santo. At kahit sa inyo dyan, sa loob na lang ninyo sa born again, ganun pa rin, simple lang, babalik ulit tayo. Yun sa mga G12, mga bersikulo ang sinasabi na dapat tayo ay nagbabasa ng Biblia. Dapat tayo ay nagme-meditate sa salita ng Diyos. Walang problema doon.
dapat talaga nagbabasa ng Biblia, dapat talaga nagme-meditate. Kaya nga dito sa amin meron pa nga yung tinatawag na didake o ni Brother Bo Sanchez, meron ganun yung guide sa pagbabasa ng Biblia. O kahit naman dito sa pagbabasa ng Biblia, halimbawa ako, sa pagbabasa ko ng Biblia, meron ako, yung Biblia ko dito is Biblia ng Sambayan ng Pilipino, my favorite Bible by the way. Yung sasabihin nito sa akin ay merong gabay ng Espiritu Santo. For example, dito sa Bible ko na to mga kapatid, since na Catholic mood muna tayo. Konting katisismo. Gusto ko tong Bible na to kasi itong Bible na to mga kapatid, meron siyang commentaries. At yung commentaries po na yon mga kapatid, meron tayong assurance na walang mali po, walang doctrinal error doon. Anong assurance natin na walang doctrinal error doon? Ito po mga kapatid ay merong nihil obstat tsaka imprimatur. Pag yung mga Bible po natin, lalo na yung mga Catholic Bible, meron pong nihil obstat or imprimatur. Meron po tayong assurance na yun po ay walang doctrinal error. At isa po sa nag-ano dito mga kapatid, ang kagandahan din kasi dito sa Biblia ng Sambayan ng Pilipino. That's why I love this Bible. Ang nag-ano po kasi dito is yung Catholic Bishops Conference ng Pilipinas. So hindi ito inaprubahan ng iisang tao lang. Inaprubahan ito ng mga members ng ating church magisterium, mga bishops ng ating simbahan. So hindi isang tao lang. So again, anong sinabi ko sa video kanina na ang Diyos ginagabayan yung simbahan, na ang Diyos ay nagbigay sa atin ng church magisterium. So yun yung ibig ko sabihin mga kapatid. Okay? Upang lalo pa natin siyang makilala at malaman ang kanyang kalooban. Isang bagay para lalo mong maunawaan ang salita ng Diyos. Lumakad ka ayon sa kanyang kalooban. Paano mo nasasabi yung mga ganito? Hindi ba may nagturo din naman sa'yo? To be honest lang, Kael. Di ba kaya mo nasasabi yung mga ganyan, may nagturo din sa'yo? Hindi naman dahil sa nagbasa ka lang ng Biblia May nagturo sa'yo kung paano mag-interpret ng Biblia. Or may nagturo sa'yo ng kung ano yung interpretation sa mga talata sa Biblia. At ganun lang din naman yung concept dito sa amin. Ang pinagkaiba nga lang namin sa inyo, hindi kami Bible alone. Kayo, Bible alone kayo. Manatili ka sa kanyang presensya. Ikaw ay mag-Bible reading, manatili ka sa prayer. Yes po, meron kaming Bible reading dito sa Iglesia Katolika. Meron nga kaming tinatawag na Lectio Divina, yung Lectio Divina. At pagbabasa sa Biblia. Actually, ganito nga ang kagandahan dun mga kapatid Ito trivia to mga kapatid kong Katoliko. Alam niyo kung halimbawa araw-araw kayong nagsimba, no? Araw-araw kayo nagsimba. O kahit na yung nakikinig kayo ng live stream ng live mass araw-araw. Alam niyo technically speaking, mababasa mo yung buong Biblia, mga kapatid. Technically speaking, mababasa yung buong Biblia. Hindi yung hindi yung literal na cover to cover, page to page. Ibig ko sabihin, lahat ng books sa Bible matatamaan nung first reading, second reading, tsaka gospel, no? Syempre yung gospel medyo may exemption yan kasi nandun lang yun sa before gospel Pero yung first reading saka second reading, halos lahat ng books natin. Kasi sa kanila sa Protestant 66 books, 'di ba? Sa atin kasi 70 plus books. Lahat 'yon mapapasadahan po. Ganon. Kaya mainam din po mga kapatid. Halimbawa, let's say kayo bilang isang Katoliko, hindi kayo nakakapagbasa ng Biblia, which mas mainam magbasa po tayo. Kahit lang ba, 1 chapter lang per day. Ganon. Halimbawa, medyo mabigat sa inyo magbasa ng Biblia ba kasi parang na-overwhelm kayo. Try nyo kahit 1 chapter per day. Gumawa ka ng mga bagay na gusto ng Diyos. Dahil kahit nananahan na sa'yo ang banal na spirito, pero kung ikaw naman ay kakarnal-karnal, pwedeng hindi mo maunawaan ang mga mensahe sa Biblia. Mag-ingat po kayo mga kapatid at lalo pa magsuri. Lalo nyo pang laliman ang relasyon nyo sa Panginoon. Sa pagbabasa ng Biblia, sa paglapit sa panalangin, ay lalo nyong mauunawaan ang kalooban ng Diyos. Dahil ito ang katotohanan kahit nasaang lugar ka man, basta't ikaw ay lumalakad ng tama sa kalooban ng Diyos at ikaw ay ginagabayan ng banal na spirito, mauunawaan mo ang Biblia. Pero kahit ikaw ay nasa loob na ng bahay-sambahan, pero kung ang lakad mo naman ay ang layo sa kalooban ng Diyos, ay sigurado hindi mo mauunawaan ang salita ng Diyos at pwede bang maging taliwas ang pag-iisip mo sa kanyang. I beg to disagree mga kapatid. Did you know na pwede mong maunawaan yung pagkaunawa ng simbahan? Kahit pagkaunawa pa ng simbahan nila pwede mong maunawaan yung sinasabi ng Biblia, interpretation ng Biblia, kahit di ka ginagabayan ng Espiritu Santo.
Pwede yun. Did you know na pwede yun? Pwede yun, mga kapatid. Pwede yun. Kaya nga, I don't know kung maniniwala kayo sa akin. Would you believe me na merong Bible scholar na atheist? Meron. Si Bart Ehrman. Kabernok, di ba si Bart Ehrman? I don't know kung kilala mo siya. Isa siyang isa siyang Bible scholar. Correct. Kapatid. Correct Pero yan, bro. atheist siya. Correct yan. Kasi, Si Bart Ehrman, di ba? kasi natalakay natin yan nung nakaraan eh. Yung Oo, si yung Bart sa Ehrman, INC, di hindi ba nga ginamit naniniwala na yung si, oo. mm, Oo. Pwede yun, yun. no? Atheist siya, Atheist pero siya, pero Bible Bible scholar scholar siya. siya. Oo. Oh, pwede yun, mga Oo. kapatid. Pwede yun. Hindi totoo yung sinasabi niya na na hindi mo daw mauunawaan. Hindi po. Pwede yun kahit walang gabay ng Espiritu Santo. Pwedeng-pwede yun. Pero mga kapatid, ang sinasabi kasi sa atin, yung aral kasi sa atin ng Biblia, hindi yung nalalaman mo o yung nauunawaan mo, kaya ka magiging ganap sa Diyos. Alam niyo kung ano yun? Yung pagsunod sa Diyos. Yun mismo. Kaya nga merong maliligtas sa atin na kahit hindi nakapagbasa ng Biblia, as long as sumusunod dun sa sinasabi ng Biblia, sumusunod sa kalooban ng Diyos, maliligtas yun. Naalala ko nga kabornok nung meron akong tinanong na born again, sabi ko, di ba ang aral nyo para maligtas, dapat tanggapin si Kristo bilang personal Lord and Savior. So paano yung mga Aita na hindi inabutan ng Biblia na nabuhay dito sa Pilipinas? Saan sila ngayon? Sabi nung born again, impyerno daw kasi hindi tinanggap si Kristo bilang personal Lord and Savior. Mali yun. I beg to disagree with that, mga kapatid. Hindi ganon ang hustisya ng Diyos. Tandaan nyo, mga kapatid, ha? Ito, tandaan nyo to. Kaya nga, hindi ko pinagpipilitan sa inyo na maging kagaya kayo ng mga ibang hipokritong mga Protestant na dapat basa-basa lagi ng Biblia. Hindi kasi ganun Ang punto kasi ganito, mga kapatid, ha? Yung pagsunod sa Diyos. Kasi pwede mong maunawaan yung Biblia pero wala kang gabay ng Espiritu Santo. Pero pwede kang gabayan ng Espiritu Santo kahit hindi ka pa nakapagbasa ng Biblia. Pwede yon. Kaya nga merong maliligtas na kahit hindi na pangaralan ng ating Panginoong Kristo, hindi na pangaralan ng katisismo, hindi nakabasa ng Biblia, no? Kahit hindi pa nakapagbasa ng Biblia sa buong buhay niya, pwede pong gabayan ng Espiritu Santo as long as gumagawa siya ng kalooban ng Diyos. Halimbawa, pag-ibig sa magulang. So kung yung mga Aita na nabuhay dito sa Pilipinas, kahit na hindi niya natanggap si Kristo bilang personal Lord and Savior, pero sinusunod naman niya yung turo ng Savior, which is ang Panginoon sa Kristo, like yung pag-ibig sa magulang, pag-ibig sa asawa, no? O kumbaga naging apostolate niya yung pagmamahal niya sa pamilya niya, lagi siyang nakangaso ng isda, ng hayop para pipangkain sila, pwede siyang maligtas nun, mga kapatid. Kasi yung pagmamahal na utos ng Diyos nagawa niya kahit na hindi siya nakapagbasa ng Biblia. So I beg to disagree, I respectfully disagree dito sa sinasabi niya na kapag daw hindi mo daw mauunawaan yung Biblia kapag daw hindi ka gumagawa ng kalooban ng Diyos. Di totoo yun. Kaya nga meron tayong Bible scholar kagaya ni Bart Ehrman Napakatalino ni Bart Ehrman, mga kapatid. Kung makikinig kayo sa kanya at hindi mo alam na atheist siya, hahanga ka sa kanya, mga kapatid. Kaya mali. Napakadali lang talaga mag-claim, mga kapatid. Ang mahirap doon yung ebidensya. Mga salita. Kaya't huwag po kayong matakot at mangamba sa pagbabasa ng Biblia dahil yan po ang gusto ng Diyos para sa atin, para lalo natin siyang makilala, para lalo nating malaman. Good news, ganun din po sa ating simbahan. Hindi po tayo tinatakot na magbasa ng Biblia. In fact, ini-encourage nga tayo magbasa ng Biblia sa totoo lang kung sineseryoso lang ng mga Katoliko. Gayunpaman, hindi ko kayo pasasamain, mga kapatid kong Katoliko. Halimbawa, di kayo nakapagbasa ng Biblia, masama na ba kagad kayo? Hindi. Ang pinakailalagay nyo sa puso nyo, itanong nyo kagad, nakakasunod ba tayo sa Diyos? Kasi halimbawa, yung mga homily ng pari natin, lalo na, halimbawa, yung mga pari ng Quiapo Church, no? Si Father Jun Sescon. Bishop Jun Sescon, o Bishop ng Balangan na ngayon siya. Si Father Hans Magdurulang, di ba? Nasusunod natin yung sinasabi nila. Kasi according naman yung sa turo ng ating simbahan, magiging pa rin po tayo, no? Ang makakasunod pa rin tayo sa kalooban ng Diyos, makakagawa pa rin po tayo ng mabuti. Okay? Ngayon, kung halimbawa, medyo na-overwhelmed ka magbasa ng Biblia, kasi halimbawa, ito, ang kapal-kapal, nakaka-overwhelm, di ba? Hindi ka naman sanay. I do recommend, mga kapatid, kahit 1 chapter per day lang. 1 chapter.
Yan, para hindi kayo mahirapan sa pagbabasa. At magsimula na kayo kagad. I do recommend magsimula na kayo sa New Testament para at least, alam niyo na kagad yung sa pananampalataya natin kasi sa Christian era na yun. Okay, tuloy nating video. Malapit na itong matapos. Man ang kanyang mga kalooban sa atin. At lalo pa ngang mag-aral tayo sa salita ng Panginoon dahil napakarami ng mga lumalabas na mga ganitong klaseng video para lalo kayong iiwas sa Panginoon, sa kanyang Ikaw talaga, Kael, nakakatuwa ka talaga. Anong iiwas sa Panginoon? Anong sinasabi mag-iiwas sa Panginoon? Ikaw talaga napaka-strawan fallacy mo. May sinabi ba akong iiwas sila sa Panginoon pag ginawa nila yung sinabi ko? Halimbawa, magbabasa tayo. Sinungaling. Interpret. Nakaiwas ka na ba sa Panginoon? Ganun ba yun? Come on, napakasinungaling mo naman. Nag-fallacy of ano yan? Strawman fallacy yan. Napaka-strawman mo. Di ka ba nahihiya niyan? Nangangaral ka. Ikaw yung supposedly tama sa ating dalawa pero ubod mo ng sinungaling. Sunod-sunod yung ilang beses ka nagsisinungaling dyan, ilang beses ka nag-i-strawman sa akin. I'm very sorry to say. Pero wag ganyan. Wag ganyan. mga salita. Dahil yan ang isang bagay na nagkakaroon tayo ng fellowship sa ating Diyos sa pamamagitan ng prayer, sa pamamagitan ng pagbabasa ng Biblia, at sa mga ministry na ating ginagampanan. No? Paano kayo nagkaroon ng ministry at the first place? Paano kayo nagkaroon ng fellowship at the first place? Alam mo sa sarili mo na hindi lang yon nagawa mo sa sarili mo lang, di ba? Merong nagturo sa iyo about dyan, hindi ba? Kaya ka nagkaroon ng ministry, di ba? May nagturo sa iyo about sa ministry. And ang possibility niyan is yung pastor mo. Kaya mo bang aminin yon? Kael, para namang sinasabi mo kasi dito na sa amin sa Iglesia Katolika walang fellowship, walang ministry. As if naman na talagang walang fellowship at walang ministry dito sa amin. At hindi porke hindi ka nakakakita ng fellowship o ministry dito sa Iglesia Katolika, ipapakahulugan mo na kagad na walang ganun sa amin. Naging pagpapala po ang mensaheng ito. Marami pong salamat Hindi pagpapalang mensahe mo kung nagsisinungaling ka. and God bless you all. Okay. Uy, napakahaba ng video natin. I'm sorry guys, Ayan na, di ba? Pero bago muna natin tapusin, siguro ito na lang, no. Yung una, yung talata pala na tinutukoy mo kanina, Efeso 4:11 ata 'yon. Oo, yung Ang Diyos Diyos ay naglagay ng nag-ano ng mga guro, yung mga guro. Efeso 4:11 yun. Ito nga. Ito ngayon. Basahin Yun natin yung sa mga talata. kapatid. Yan po mga kapatid. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and teachers. Ayan po mga kapatid. Kaya hindi yan. pwede sabihin natin na hindi pwede natin sabihin na tawag doon, pwede na yung magbasa ka sa sarili mo lang, tapos pwede na yung mag-self-interpret. Kasi yung pinupunto ko wag ka mag-self-interpret Bakit ka pa magsi-self-interpret may teachers na? Alam naman ni Kael yun sinungaling siya Not unless, baka nagsiself-interpret din yung pastor niya, practice siya. Yun lang. Yan So, yan ang una, Brother Gabriel. Ngayon, puntahan natin. Baka magtatanong yung mga kapatid natin, paano ba tayo makakasiguro na yung, halimbawa, nagbabasa tayo ng Biblia, and then sa pagkaunawa natin, ay yung unawa natin, match doon sa unawa ng ating magisterium. Ayan yan ang tanong. Paano natin maisiguro? Maganda yan Paano natin masisiguro na yung ating interpretation, di ba, magbabasa tayo ng Biblia, alam natin na yung magisterium, ginabayan talaga ng Espiritu Santo. So sila yung standard, yung interpretation ng magisterium. Ngayon, magbabasa ka, hindi ka magnadasal, pero magbabasa ka. Magbabasa ka ng Biblia. And then, pagbasa mo, yung binasa mo, yung unawa mo sa binasa mo, parehas kayo nung magisterium, nung unawa. Paano mo ngayon, paano mo masisiguro yon, Brother Gabriel? Yan ang tanong. Yan. Ito, sasagutin natin yan. Sasagutin natin yan. Kasi sigurado ako may magtatanong yan Ito Brother Gabriel. Ito, recommendation ko po ito mga kapatid. Kanina, ipinakita ni Brother Gabriel yung Catechism of the Catholic Church. Sige nga, pwede mong nang ipakita sa madla yung Yes. Yan. Malaki pa nga yung sa'yo yung green na malaki. Yung sa akin, meron kasi ako ditong isang CCC na iba. Siguro i-flash natin sa screen ito, Brother Gabriel. Sige. Share mo lang.
Ito. Meron ako dito kasi yung ito. Ito baka alam niyo na rin ito, no? Ayan, nakita na ba sa screen? Ayan. Ito yung Catechism of the Catholic Church Uy, pero yung Ascension. Ang ganda Ascension niyan. Edition. Ang ganda Yan niyan. Oo. Oo, Mga meron kapatid, ako ang dito ganda sa niyan. bahay. Oo. Oh, Maraming sana salamat all. maraming salamat sa nagbigay nito ha. Actually, ito ngayon yung ginagamit ko sa mga researches ko kasi mas maididiin ko Ay, yung totoong interpretation ng Iglesia Katolika. oo, Kung tsaka napapansin mo, updated Brother yan. Gabriel, oo. Kung napapansin mo, Brother Gabriel, tumbok na tumbok talaga kung ito yung gagamitin. Kasi ganito yon. Dito sa CCC na edition na ito, yung Ascension Yung Edition, Ascension. ipapakita ko lang. Sige. Meron Sige, kasing sige. ganito yan, Brother Gabriel. Ito meron akong PDF file dito pero ano ito kulang-kulang ito sa Google ko lang ito nakita. Ito sa Google Books ata ito. Ito, meron siyang ganito. Tignan mo, Brother Gabriel Sige, share ito. screen lang. Ayan. So example, meron siya sa dulo ng CCC, yung tinatawag nating Bible versus CCC. Ibig sabihin, yung talata sa Biblia, may kinote na paragraph sa Catechism of the Catholic Church at doon mo Oh, di mababasa ba? yung interpretation ng Iglesia Katolika. O Oo. halimbawa, yung Zacarias 1:12, yung interpretation ng Iglesia Katolika, mababasa mo sa CCC 336. Ayun. Oh, di Ganon ba? O, di katindi. biblical. Biblical yung CCC, Oo. kaburnok. Oh. Oo, yon. Halimbawa, Zacarias 9:9, makikita mo sa CCC 559. Yung Oh, di ba? Zacarias, di ba? Kumpleto yan yan Malakias 1:11, tatlong CCC paragraph yan. So yan ang ibig nating sabihin. So diyan mo ngayon malalaman, yan siguro ipalaki na natin yung screen, okay na. Diyan mo malalaman gamit yung Ascension Edition. So pwede kayong bumili nito, pero syempre medyo mahal ng konti dahil Pero syempre pag yung tight budget, quality. okay lang kahit ganito po. Meron pa rin namang ano Oo. yan. 20. Sa baba, yung problema nga lang kung gagamitin 'yan is syempre hindi mo mache-check. So yung technique niyan, Brother Gabriel, gagamit ka ng internet at saka yan. Yan yung technique. Halimbawa, i-type mo yung talata, nagbabasa ka ng Biblia. Deuteronomio 6:4. Ano ba interpretation ng Iglesia Katolika sa Deuteronomio 6:4? Di mo naman makikita dyan kagad sa CCC mo, Brother Gabriel. Oo, kasi So yung kailangan basahin gagamitin mo mo, muna yung paragraph eh. Oo. oo. So, yung gagawin mo ganito, i-type mo sa internet yung talata, tapos dudugtungan mo ng CCC, tapos Yun. i-enter mo. Tapos lalabas yung paragraph. Ayun. Yan ang Oo. technique. So pwede mo na magamit yung green na na version. Pero yung Pero nire-recommend ko okay mas lang mabilis kahit kasi yung medyo tight budget. Pwede ito sa tight budget. Ayan. Oo, pwede. So at least alam nyo na, yan po yung paraan. Actually, yan yung tinuro ko sa mga kaibigan nating CFD kasi hindi nila alam kung paano. Sabi ko, yun ang gagawin nyo. Oo, So di dalawa ba? yung, it's either bibili ka talaga ng Ascension Edition kasi kompleto. In fact, Brother Gabriel, hindi lang yan. Pati yung, halimbawa, yung interpretation sa mga magisterial documents, makikita rin yun sa sa Ascension Edition. Kaya ang ganda-ganda. Maganda Pero talaga. pero kung wala kayo niyan, pwede gamitin yung ordinary na CCC. Pero Pag yun lang, itatandem mo siya. Itatandem mo lang sa internet para mas Yan. mas mabilis. Ayun. Yun lang. Ganun po ang ginagawa ko uli, ngayon, mga kapatid. Kasi wala akong Ascension. Oo. Ayan. Ako naman, mabilis lang. Kaya kung sasagot sa mga sulpot, sigurado yun ang ginagamit ko, yung Ascension. Pero Brother Gabriela, yung huli na lang ito itong si Kael kasi, ang dami niyang video, naalala ko, balita ko daw, pati ako daw, kanya ding itinampok sa channel niya. Hinahanap ko yung video, saan kaya yun, no? Sabihin natin yan. Oo, Pag nagkataon. Pati nga si diba? Father Windel Meron si Father Windel, yung nag-reels din about kay Mama Mary. Alam ko meron din ganyan si Kyle. Hindi ko kasi binibisita yung page na ganyan, mga kapatid. Lang sa akin talaga. Oo. Meron ng concerned citizen na nag-send sa akin. Kaya kasi hindi ako din, Brother Gabriel, may nag-chat kasi sa page natin, sinagot daw Sige. ako. Sige. Ay, So, gawa hanapin natin lang ng natin. response. Sige lang. Sige. Pero at the end of the day, palpak yung lahat ng kanyang sinasabi. Kung hindi naman strawman fallacy, mali, di ba? Siguro, Mali talaga. in fairness, merong isa lang yung nakita kong tama na nag-agree ako dahil
biblical naman talaga yun. Pero the rest, wala, basura. 'Di ba? Alam mo naman yun, Brother Gabriel, kung puro kasinungalingan, perong tama, isa, eh, anong Kasi mangyayari? Eh, di, sinungalingan pa rin yun. yun Kasi lang. O, 'di ba? sinungalingan pa rin yun. Parang yung white lies, halimbawa yung white lies, kahit sabihin mo white lies siya, lies pa rin yun. Masama pa rin yun, nakakahiya O, lagi yan. yun kung Sige. nangangaral ka salita ng Diyos. Okay. Ayan po. O, So yun na thank yun you so po. much mga kapatid. Nako, gaba ng video natin. I hope sana naging, eto, may karapatan ako magsabi sa inyo nito. I hope maging pagpapala sa inyo to, no? Hindi lang pagpapala, kundi makapag-spread ng awareness. Lalo na kung ikaw po ay hindi masyadong nakapagbabasa ng Biblia. Kasi naku po mga kapatid, naku po. Tandaan nyo, coming from an cult member and ex born again Christian member. Okay, salamat po sa Diyos mga kapatid. Hanggang sa susunod po ulit na episode natin. Ako pong yung lingkod, Brother Gabriel de Guzman ng Karunungang Katoliko, together with my partner, Kabernok ng Factmaster Speech. Ingatan naman po tayong parati ng ating Panginoon.